Guten Morgen! Hello guys! Hello kamarites, kabingguhan. Ngayon ang araw ng aking katahimikan dahil ngayon ay may mga pasok na ang aking mga anak. Siyempre, kapag wala ang mga anak ko, unahin muna natin trabaho sa loob ng bahay. Makikita natin ang unang trabaho, hugas ng plato. Buksan natin to guys kasi para magpasingaw tayo ng bahay. Kasi amoy ulam sa loob ng bahay. Ito yung morning routine ko. Yan. Masyadong maganda. Ngayon guys, may araw siya pero malamig masyado. Pero tingnan nyo guys yung, ito pinagyayabang ko lang guys ang aking mini garden. Halaman na to, sunflower yan ah. Yan, sunflower. Tapos, rose, snake plant. Alam nyo naman kung ano yung ano. Tara guys, pasok tayo dito sa loob. Ang unang gagawin ko talaga guys, maghugas ng plato. Kasi, para mamaya, wala na akong masyadong gagawin. Kasi pag pupasok yung mga anak ko sa school, mauuna yung dalawa kong malaki. Kasi ang pasok nila, 7 to 7:30. Hindi man sila pareho, pero maaga silang napasok. Pangalawa, bago ako maglinis, hinahatid ko muna yung dalawa kong maliit sa kindergarten ng 8:20 to 8:25. Babalik ako dito, ito na yung mga routine ko sa loob ng bahay. Siyempre, di naman ako pwedeng humiga. Hindi ko matatapos yung gawain kong bahay, sa gawaing bahay. Ang ginagawa ko, maglinis. Kung ano yung nakikita ko na marumi, na dapat linisin, yun yung uunahin kong gawin talaga sa pang-araw-araw ko. Walang bago yun. Bago ako umupo o mag-cellphone, mag-ano man dyan, kailangan gawin ko muna yung mga dapat gawin sa loob ng bahay. Okay guys, maghugas na tayo ng plato. Ito ang mga routine ko talaga. Routine sa pang-araw-araw. Dito kasi sa Germany guys, wala kasing ano dito eh. Wala tayong katulong. Kaya kailangan mag tayo ng sarili natin. Kung hindi man ako makapagtrabaho agad, ito na lang yung mga routine ko na gagawin ko. Taka kayo guys, bakit ko hinuhugasan to? Pero kahit meron kaming spül machine eh. Ito guys ayan, meron kami. Ang problema kasi, kahit sabihin natin, ay meron pang ang hugasan ayan, nandun pa. Ang problema lang kasi guys, konti lang to eh. Ba't ko pa ilalagay dito? Kahit sabihin natin, kaya naman trabahuin agad, di ba? Bakit ko pa hanggang mamaya? Yan, dagdag din naman sa kuryente. O, sabihin natin, dagdag din sa bayad sa tubig. Pero, onti lang yan. Pero, kailangan kong tapusin to kasi may gagawin pa ako sa sala. Kung pagtapos dito sa kusina, sala naman ang susunod kong tatrabahuin. Ayan, guys. Unahin muna natin sabunan to. Tapusin ko muna yung So, ang pagkakaiba sa Pilipinas, wala rin naman pinagbago kasi bata ang priority ko kasi. Kumbaga, syempre, hindi ka man makapagdala ng pasok ng pera, yun ang magiging routine mo sa loob ng bahay. Asikasuhin yung sarili mong pamilya, anak, asawa. Siyempre, ang lang naman doon, sa nangyayari, dito kasi, wala kang kasamang magulang. Kumbaga, sarili mong sikap, sarili mong, kumbaga, ang ibig ko ba sabihin, hindi ka sa magulang mo na pasuyo ng mga bata, pasuyo ng ganito. Dito, sa Pilipinas kasi, ganun kasi nagiging sitwasyon ko. Dahil 4 ang anak ko, bago pumasok yung mga malalaki ko, hinahatid ko sila. Kaya ang ginagawa ko, nagpapasuyo ako sa magulang ko para mahatid ko lang yung mga dalawang malaki ko. Kasi meron pa akong 3 saka 2 years old na nasa Pilipinas ako. Yun nga guys, yung 2 to 3 years old, kumbaga, sa totoosin, wala kaming katulong. Kailangan syempre, ang asawa ko, marami rin priority about sa family niya, pati sa family ko.
kumbaga sa aming pamilya, hindi sa family ng mother ko or what ha. Sabi ko, walang ano doon, walang kumbaga, ang tulong lang na may ano sa akin ng pamilya ko, yung gabayan ako, alalayan ako sa pag-aalaga ng bata kasi wala kami guys sa pambayad ng katulong. As in wala. Kaya kailangan, syempre sa kailangan, ikakatipid namin pare-pareho, kailangan matuto din ako sa sarili ko. Pero syempre mahirap kasi yung asawa mo nag-a-abroad. Nung nasa Pilipinas pa ako guys ha, nag-a-abroad. Ako lang, kumbaga ako, pati magulang ko yung umaalalay sa sitwasyon na meron kami. Siyempre, wala akong kasamang asawa nung that time na yon. Ang ginawa ko, kinausap ko yung asawa ko. Siyempre, kinausap ko yung asawa ko na, kasi nagtataka ako, di ba sa Germany, marami akong nakikita ng mga katrabaho niya na 1 year pa lang nakukuha na yung family niya. So, ang ginawa ko, nakiusap ako sa asawa ko, dati siyang Frankfurt, lumipat siya dito sa malapit sa Bodensee. Kaya nga sa Constance. Kaya ang ginawa ko, nakiusap ako sa asawa ko na bakit hindi natin subukan na malay natin makapunta kami dito sa Germany. So, yun. Kumbaga, paglipat niya dito sa Bodensee, nakapaghanap siya ng trabaho agad. Diyan sa mismong Allensbach. So, tumagal siya ng mga 3 months, almost 3 months mahigit. Ang nangyari, sinubukan na namin ongoing process na yung aming ongoing process na yung mga namin, mga papel, sinubukan namin. Pero sa totoosin guys, sa Pilipinas, napakahigpit nila about sa mga processing ng mga papel talaga. Sobrang hirap. Kasi ikaw mismo ang kikilos para lang maano mo yung mga requirements sa Pilipinas. Tapos bayarin dito. Alam mo yun, sa mahal ng bilihin, halos hindi na tayo magkanda-ugaga alam mo yun, di ba, kaliwat kanan, bili dito, makakain lang 3 beses sa isang araw o 2, swertihan na nga lang. Pero nun, grabe, nung time na yun, hindi namin nakalain, na-bless kami nung time na yun. Sobrang bless nung araw na yun kasi hindi ko akalain na mangyayari sa amin na mapadpad kami talaga dito sa Germany. Kumbaga, ang inano ko lang, ipinagdadasal ko na lang na makasama ng mga anak ko yung papa nila. Kasi ang asawa ko kasi, puro abroad lang, ganun. Hindi mo siya, kumbaga tumagal lang naman siya sa Pilipinas kasi nag-pandemic eh. Yun. Pero, the rest talaga nun, pag-abroad talaga ang ng asawa ko. Nung time na yun na hindi namin nakalain na maaprubahan kami dito sa Germany. Grabe guys, ang inaway ko sa asawa ko. Ito na guys, kwento ko na. Nung inaway ko ang asawa ko kasi sabi niya, mahal daw ang pamasahe. Kaya ako sabi ko, kahit sa connecting flight na lang, sundin mo kami. Yun ang sabi ko kasi, guys, 4 na anak, ilang baggage yung dala namin. Ang inaano ko lang naman doon, yung masecure kami na okay. Kasi first time ko pumunta sa mga international flight. Siyempre, ang ilang taon pa lang yung anak ko noon. Bit-bit ko pa, tapos may stroller pa. Buti na lang yung mga 2 kong malaki, nakikisama sa akin that time na yon. Nasabi ko, na tayo, aalis na tayo, ganyan-ganyan. Syempre ako kinakabahan, kasi yung mga nababalitaan mo sa mga immigration, alam niyo yun guys, yung mga immigration, doon ako akala ko mag-fail kami doon, kasi syempre, sa first time ko, hindi ko alam kung anong mga sasabihin ko, ano ba yung dapat kong gawin. Siyempre naman ako, bago ako umalis, kumpletuhin ko muna yung mga papel. Alam mo guys, marami ako, mga class picture ng mga anak ko, mga ID picture ng mga sa school nila dati. Yung kasal namin ng asawa ko lang i-frame ko na lang yun. Para man lang nila yung, kumbaga yung, ma-secured ko lang na makakaalis talaga kami. So, yun na nga. Lahat yun ginawa ko yung kinakabahan ako. Hindi ko alam, sabi niya, ang kakalabasan lang daw kasi sa amin noon, sinabi ng immigration, anong gagawin mo dun sa sa Germany? Sabi ko, join my husband. Yun ang sinabi ko. Sabi niya, chinek niya yung mismong namin. Sabi niya, ay tourist to, nasa 3 months mahigit. Sabi niya ganon. Sabi ko, ay pasensya na po, sabi ko. Ngayon pa lang po kasi kami halos lalabas ng Pilipinas, hindi ko po kasi alam yung process niyan.
Tapos that time na yun, hindi ko alam bakit. Siguro hindi lang anghel yung mga anak ko. Nagsisiiyakan kasi may aircon siya pero sobrang init doon. Yung mga bata, nagiiyakan na. Eh, ginawa ng babae, sabi niya, ilan sila? Sabi nga gano'n, gumano na yung babae. Sabi ko, 4 po. Sabi niya, 4 yung anak mo, gumano na yung babae. Yung dalawa kong malaki, sabi niya, anong vitamins yung pinapainom mo dyan? Sabi ko, ano lang po, vitamin C lang po, silin lang po. Sabi niya, okay. Sabi niya na, nasaan ang husband mo? Sabi nga gano'n. Sabi ko, ay wala po, nasa Germany po, nag-aantay po dun sa amin. Sabi niya, bakit ikaw lang ang gumaganon yung immigration na babae? Sabi ko, okay lang po, kasi mahal din naman po ang papasahe. Tapos yung awa ng Diyos ko, tinatakan talaga yung namin, nakaproceed kami sa sa waiting area na makakasakay kami ng eroplano. Kumbaga, hindi ko alam kung magdilang anghel ba yung mga anak ko, kasi sa immigration pa lang, grabe na yung kaba ko. Kasi baka mamaya ma-offload kami or what, di ba? Guys, ilalagay ko muna itong kasi maglilinis ako dito sa sala. Wait lang. Kasi yung mga anak ko, halos, habang wala kasi sila, kailangan kong maglinis muna ng bahay. Para kahit papaano, tapos na ako maghugas. Dito naman sa sala, kailangan kong maglinis-linis na. Para kahit papaano, pagpunta nila dito sa bahay, malinis. Pag uwi, malinis. O tingnan mo, meron pa isang baso. May hugasan pa. Hindi ko na-check. Unahin muna natin to guys. Maglinis muna tayo. Yung mga damit pa ng mga anak ko. Kasi dito guys sa Germany, pag malamig pa ang panahon, yung mga bata kasi, hindi naman napagpapawisan, yung mga damit nila na ginamit nila sa gabi, pwede pa nilang gamitin muna yon. Kasi sa totoo guys, dito, yung mga kuryente dito, binabayaran monthly, pero masyadong, kumbaga mataas din. Kailangan kapag maglaba ka, isang beses lang sa isang linggo. Depende kung gaano nila kadami gamitin yung mga damit. So, kahit pag malamig, nakakatipid kasi isang beses ka lang maglaba. Mapunta nga tayo dun guys ayun, di ba guys, sa immigration na tayo. Ang nangyari dun sa flight namin, nakaproceed naman kami. Guys, grabe yung kaba ko kasi may bitbit akong, kumbaga, may bitbit akong bata. Dahil sa hindi ako sanay lumabas sa international. First time lang namin ng mga anak ko lumabas. Alam mo yung kabadong malala, yung kinakabahan ka, kasi hindi mo alam yung pasikot-sikot. Pero sa totoo sin guys, nakakatuwa lang kasi kapag na-experience nyo yung ganong bagay, ibig sabihin may natututunan ka sa mga ganong way. Kasi, di ba sabi nga, pag wala kang natututunan, hindi ba sa buhay mo. Siguro, sa dami ko nga natututunan eh. Doon ako siguro mayaman. Guys, tapos ko na yung guys, tapos ko na yung sa mga upuan. Hindi man magarbo yung bahay na meron ka, pero syempre pagpasok ng tao,
makitaan man lang na kahit may bata sa loob ng bahay, kahit pa paano malinis talaga ang bahay. Kasi mahirap yung madumi yung bahay. Tapos hindi mo man lang kayang maipasok yung mga bisita na dapat aasahan na, alam mo yun, di ba? Maging malinis. Kasi pag hindi ka malinis sa loob ng bahay, kasi sabi nga ng magulang ko, kapag malinis ka sa loob ng bahay, makikita kung ano yung pagiging tao na meron ka. Kaya doon ako natuto sa magulang ko na maglinis talaga ng bahay. Guys, maingay lang ha. Magba-vacuum ako. Kailangan malinis natin itong... Oh. Wait lang guys ha. Babalik ako kasi may nagklingi. Baka umorder na naman yung asawa ko ng paket. Hello, guten Morgen. Ich komme gleich, warte. Hallo. Hallo, guten Bitte Morgen. unterschreiben. Okay. Dankeschön. Alles gut? Ja, alles gut. Danke. Hi guys! Ito na naman ang in-order ng aking jusawa. Ito na ang pakit ng aking asawa. Ang nakakatuwa lang nun guys. Napalaban tayo ng Deutsch. Akala ko safe na tayo sa loob ng bahay. Hindi pa pala. Mapapalaban talaga tayo. Kasi kanina narinig nyo naman, may nakausap ako about dun sa nagklingi sa baba. Kasi meron dun guys sa baba na pipindutin mo lang, tapos makakausap mo na sa phone. Kaya so guys, yung simpleng, napagamit ko yung simpleng Deutsch ko. Proud naman ako doon. Hindi man ako magaling magsalita ng Deutsch, hindi man ako kahit papano, kahit ako lang mag-isa, hindi ko na itatawag sa asawa ko na may tao dito, ganon. Kahit papano, may naman ako. So, nakuha ko tong pipirmahan lang, mag-ano ka lang ng good morning sa kanila, kahit papano, yun, naanuhan ko itong paket niya. In the simple way ng pagsasalita mo, kahit papano, sa hindi kagalingan, nakakapag-produce naman ako ng way ng pagsasalita nila. Kaya kahit paano, may naiintindihan pa rin naman ako sa kanila. Diba sabi ko nga sa inyo guys, nakakaintindi ako pero nahihirapan ako the way ng paggawa ng sentence sa kanila. Doon ako nahihirapan. Kaya so guys, sa susunod na journey ko dito sa Germany, sana matuloy-tuloy yung pagsasalita ko rin ng Deutsch. Yun na lang naman guys ang problema ko pagsasalita ng Deutsch. Willing naman ako, pero syempre, hindi mo maiwasan yung
may priority pa rin din naman akong dapat unahin. Unahin ko muna yung anak ko bago ang sarili ko. Kaya ang dapat kong gawin, kahit in the simple way na lang, di ba sabi ko nga sa inyo, kahit isa kayong housewife, malaki pa rin ang pakinabang nyo sa asawa nyo. Kasi hindi man nila magampanan ng mga lalaki yung nandito sa loob ng bahay. Tayo ang gagawa nun para sa kanila. Okay guys? So ang housewife, hindi masyado, huwag nyo malitin yung sarili nyo. Kasi pakinabang talaga kayo sa loob ng bahay. Okay? Ang poproblemahin natin ngayon guys, yung pagiging ina natin na anong uulamin guys? Anong uulamin? Dito tayo guys sa kusina. Yan. Okay guys, ano ang uulamin for today's video? Okay guys, may manok kami, wait. Uy guys, ito dito ako natutuwa dito kasi wala kami dati ganyan sa Pilipinas, ngayon meron na. Oh, hindi man kami mayaman guys, pero na-afford naman ang asawa ko. Yan. May manok kami, siguro manok na lang. Yan. Or magdadagdag. Yan. Magdadagdag kami. Magdadagdag ako para sa ulam mamaya. Hindi ko, check ko muna kung ano yung ulamin natin. Ito, may manok. May manok kami. Ito na lang. Manok. Ito guys, yan, kaya maraming ice cream dyan sa baba. Kasi nga, yung mga anak ko, yan, mga anak ko, naiinitan sa katawan. Kaya, kailangan may prepared ako na kahit papano, meron silang ikatuwa. Yan guys, meron akong manok na dito. Yan. Ito ang ulamin namin ngayon. Siguro mag-adobo na lang siguro ako. Yan. Yan ang, guys, yan ang problema talaga namin. Ng pagiging ina. Ano ang uulamin, guys? Ano ang uulamin? Routine na araw-araw. Iisipin mo na lang yung uulamin sa araw-araw. Talaga namang alam mo yun, may makikita ka naman sa rep na maraming pwedeng iulam. Pero iisipin mo kung paano ang luto. Yun lang guys, paano ang luto. Meron laman ng rep mo, pero isipin mo, anong luto, anong maanuhan ba ng anak mo. Pero syempre, pagiging ina ka, ilabas natin yung talent natin. Talent sa lahat ng bagay. Kasi hindi naman yung mga bata, hindi naman masyado mapili. Basta kung mabusog lang sila, or what, okay na sa kanila. Kaya, for today's video, ang lulutuin ko, sa susunod guys, yung lulutuin ko naman ng ipapakita ko sa inyo. Para may, araw-araw may excitement yung pagluluto. Guys, salamat sa panonood at sa inyong oras. At sinamahan nyo ako sa oras na araw-araw kong routine na ginagawa. And guys, please like and subscribe our YouTube channel. Thank you!